bumaba yung travel budget o yung inilalaan pong pondo ng Office of the President, no, para sa kanyang biyahe. Bumaba, ka-coffee ha, bumaba as compared sa kung ano yung meron ngayon 2024. Di ba dapat matuwa kayo? Kasi noon pinupulaan ninyo, masyadong mataas yung budget ng presidente sa travel. Ngayon na bumaba, issue na naman sa inyo. Mga damukal talaga itong mga tao na ito. Bumaba na kasi. Dapat matuwa kayo dyan. Bumaba na, bumaba na. Bumaba na yung budget. Ngayon, galit na naman kayo bumaba. Ano bang gusto niyo talaga itong mga DDS na ito? Napakahirap yung i-please. Diba? Kung kayo ay babae, nililigawan kayo, napakahirap yung pakisamahan. Mga DDS. Kung mataas ang budget, pupunahin ninyo. Bakit mataas na naman ang budget para sa foreign travel? Pag bumaba, pinupuna nila. Alam mo, ka-coffee, hindi mo na maintindihan kung saan mo ilulugar itong mga tao na ito. Walang kakontentuhan itong mga tao na ito. O, tinan mo, nasa headline, no, ng politico.com, abala kasi sa kampanya. O, patanong, lakas mga ka-Eric style eh. Abala kasi sa kampanya Marcos 6 Smaller Travel Fund for 2025. Kaya maliit daw po yung travel fund ni Marcos dahil mga kampanya daw po. Mga kampanya, tumatakbo ba si PBBM? Yes, magbibigay siya ng suporta sa mga senatorial aspirants under the administration. Pero, siya magagastos doon? Ganun ba yun? Araw-arawin niya ba yan? Mako-compromise yung mga travel niya abroad? Definitely hindi. Issue niyo lang yan. Nasa isip niyo lang kasi madumi ang isip niyo eh. The Office of the President's Travel Fund in the proposed 2025 budget is 8% lower compared to its travel allowance this year, the Department of Budget and Management said Thursday. Yan dapat matuwa kayo, ka-coffee, mga DDS. Matuwa kayo dahil nabawasan ng 8% yung budget. In a palace press briefing, Budget Secretary Amena Pangandaman said the OP proposed 1.05 billion in travel funds for next year, which is 94 million lower its 1.1 billion travel allocation in the 2024 General Appropriations Act. Kailangan ba magbiyahe ng presidente? Definitely. Presidente yan eh. May mga official engagements yan eh. State visit, foreign visit. Kinakailangan niyang katawanin ng Pilipinas sa mga gathering na yan. Mag-isa lang bang bumibiyahe ang presidente? Definitely hindi. Ang delegation yan, marami. Diba? Nasusuklian ba itong ginagastos? Definitely. Foreign investments. Billion, trillion ang pumapasok. Kumbaga, gagastos ka talaga dyan. Hindi ka naman pwedeng umalis ng hindi ka gagastos dyan eh. Ngayon na bumaba, ayaw nyo. Hindi na kayo maintindihan dyan. Pangandaman said the OP may have reduced its planned travels for both local and foreign next year based on its proposed budget. Nevertheless, the budget chief is confident that the lower travel budget of the OP will not affect the government's trust to lure investments to the country. DDS lang nagsasabi niyan. We will continue to go out and parang kumbaga, we market the Philippines as an investment destination. Tuloy-tuloy po yan, sabi ni Pangandaman. Yan ang ginagawa naman ng presidente eh. I-promote ang Pilipinas na maganda na mag-invest dito. Nagbunga ba yan? Yung mga pagpunta niya? Definitely. Nagbunga. Pinupula nila, puro investment pledges. Hello? Hindi ko nanonood ng balita. Marami rin na-realize. Maraming investment pledges, definitely. Pero marami rin ang nagkatotoo. Marami ang na-realize. Trillions of pesos ang value nito mga investments na ito. And even yung mga nag-invest na dito sa Pilipinas, they started to expand their business operations. Kasi nakikita nila yung reforms sa pagdinegosyo dito sa Pilipinas. Samantalang yung iba po, may mga pinirmahan na po ang mga Memorandum of Understanding and Agreement. Ang ating presidente, kailangan pa rin po mayroon din pang follow-ups itong mga ito para to ensure na makarating ang mga itong investment na nakalap natin noong mga nakaraang taon. Kasi yung first 2 years, nagtatanim ka dyan eh. Ito mga pag-iikot ng presidente sa nakalipas sa 2 taon, nagtatanim siya dyan. Hindi pa natin aanihin lahat yan eh. Hindi magganyan yan, hindi ganyan ka-instant yan. Yan ngayon. Slowly, mapupunta na tayo dyan. Nagtanim na. According to the Board of Investments, 640 billion pesos worth of projects were recorded in the first 5 months of the year due to investment pledges backed by President Ferdinand Marcos and his official foreign missions. First 5 months lang yan, ka-coffee ha, ng 2024. 640 billion pesos, ka-coffee,
yung projects, yung halaga na nakuha po natin. Ngayon lang yan, first 5 months lang, hindi pa kasama dyan yung nakuha natin sa mga previous months o previous years ka-coffee. O tapos magkano lang naman ang puhunan natin dyan? 1 billion. Hindi man naubos yan eh. Allocation lang yan ka-coffee. Yan yung nire-request na budget. Hindi ibig sabihin na mauubos yan. O tinan mo yung 1 billion mo, naging 640 billion. Dahil sa mga investments sa mga banyaga. Kasi kung matutulog ka lang dito sa Pilipinas, hindi ka lalabas para ibenta ang Pilipinas, walang mangyayari tayo dyan. Nawala sounds ka-coffee. Legit ba? Wala tayong audio? Check audio. 1, 2, 3, 4, 5. Check audio. Okay naman. May audio ba ako sa inyo ka-coffee? Please comment lang kung meron tayo dyan. Sabi ni Armando Morante na wala daw po yung audio natin. Okay naman po sa akin. Kumusta po sa inyo dyan? Wala po bang audio yan? Meron. Sabi ni King's Landing. Sir, pa-check lang volume po ninyo. Baka hindi lang po naka-up. No? There is, sabi ni Ma'am Claire. Ma'am Feli, thank you everyone. Ayan. Meron daw po tayong audio. Ito mga bitter, i-issue pa. Isisingit pa itong eleksyon. Yan daw po dahilan kung bakit bumaba yung travel expenses. Hindi ba na-reduce na? Di ba pwedeng ganun lang yun? Na-reduce na dahil first 2 years, nakapagtanim ka na. Ngayon, more of a follow-up na lang ito itong ginagawa. Pero syempre, kailangan ma-sustain yan. Hindi pwedeng ningas kugon ka lang Ngayon ka lang kikilos Hindi pwedeng pabayaan mo na lang yan Kailangan mo pa rin na i-meet pa rin yan ang mga leaders, foreign leaders, business leaders mula sa iba't ibang bansa para mas mahikayat pa sila dyan. At yan ang nagiging focus ng administration, economic recovery. After economic recovery, mag-implement na tayo ng mga reforms para umasenso naman tayo. Kasi may utang tayo sa Pilipinas, definitely may utang tayo, malaki utang ng Pilipinas Paano natin mababayaran yan? I-increase yung revenue. Paano natin ma-increase yung revenue ng Pilipinas? Tax collection. Diba? Paigtingin itong tax collection. Or, magpasok ng mga investment para umunlad tayo. Yun lang naman ang paraan dyan Tapos, question sila ng question. Bakit biyahe ng biyahe itong Pilipinas? Itong presidente natin. Naku, nakakatawa. Nakakatawa kayo dyan. Entrepman, pag di na-approve yung 2 billion budget niya officially, kakalaban na yan kay PBBM si Sara. Si Entrepman. Yan, hinihingi ni Sara Duterte. Sigurado. Pero, I don't see na hindi ma-approve. No? Siguro, may mga question lang yan. Tingnan natin kung masasagot niya itong mga question dyan sa Kongreso. No? Pero, ma-approve naman yan. Kung matino-tino lang itong mga nakapaligid kay Inday Sara Duterte, usually kasi pag hearing para sa budget ng OVP, may courtesy approval yan Hindi na masyadong binubusisi yan approve agad yan Kasi nakasanayan na yan Common practice na yan sa Kongreso, no? Na hindi mo nabusisiin yung mga nire-request nilang budget. Ibig sabihin, good as okay na yan. Kumbaga, dumaan na kasi lahat sa DBM yan. Counting background ka-coffee kasi nakaka-attend din tayo dyan ng mga budget hearing, no? Sa preparation ng budget, no? So, as early as March, April, yan. Nagpapasa na yung mga government agencies ng kanilang mga request na budget, magkano yung gagastusin ninyo, ano yung plano ninyo for next year. Papasa nyo na sa DBM, yung mga clusters yan sa DBM. So si DBM, nire-review niya na yan. Bakit ito, nagre-request ng ganyan? Hindi nga nito nagastos last time. No? So doon si DBM, ini-ekis niya na, yung sa tingin niya hindi dapat. And once na-finalize niya sa DBM, ipinapasa yan sa Kongreso at sa Presidente, no? Ipapasa ito yung proposed budget for 2025. NEP, tinatawag natin dyan. National Expenditure Program, NEP, no? And then, kailangan, dinideliberate yan. Ang deliberation ng budget, dalawa yan. Kongreso, no? Kongreso, House of Representatives, dinideliberate nila yan. And then, ang Senado, may separate deliberation din sila dyan. Binubusisi nila yan. And then, once na meron ng version ng HOR, may version ng Senado, mag-meet yan. Parang batas, definitely, batas yan Kailangan maging batas yan So, magbabaycam sila doon, magkakaroon ng tawaran, etc. Magkakaroon ng addendum, may mga additional na pondo. Let's say ito priority, modernization ng Coast Guard. Sige, dagdagan natin yan. May insertion, ang tawag natin dyan, no? Budget insertion. Yan, may palakasan din dyan. Ito, kilala mo si congressman. Sige, kailangan niyang sponsor yung itong insertion. Magdagdag ng 50 million dyan. Magdagdag ng 100 million yan. And then, once na ma-finalize na yan ang BICAM, tatandaan nyo before yung naging issue na pinirmahan ni
Amy Marcos na hindi niya raw alam. Yan, BICAM report yun, no? And then, ipapasa yan sa presidente. Pirmahan yan para maging batas. Yan yung pinagdadaanan ng budget natin, ka-coffee. Medyo mahaba-habang proseso yan. And common practice, pag nag-request ang Office of the President, OP, no? Courtesy approval na yan. Di ba? Hindi na binubusisi yan. May nag-motion lang dyan na aprubahan na nila yan out of courtesy. Di ba? Ang Office of the Vice President, ganyan din yan for the longest time. Ginagawa rin yung courtesy approval na yan. Pero recently, dahil sa confidential funds na yan, na hindi naman masyadong maipaliwanag, kaya nakik-question yan. Kaya hindi na nag-request si Inday ng confidential funds. Pero tumaas pa rin yung hinihingi ng budget. At tingnan natin kung ano yung mangyayari dyan. Claire Elizabeth Foy, both House of Commons and House of Lords will deliberate that law and will pass to the sovereign, sabi ni Claire Foy. Sa ano to si Ma'am Claire nasa Europa, ma'am, di ba? Nasa Europa ka. Pero yes, same principle. Unica, ayan, sumama ka na. Ano yung sabihin mo dyan? Wag nang bigyan ng budget si Sara Mau, Love Dovey. Impossible naman, ka-coffee, no? Pero may mga agencies na zero budget ang binibigay. Di ba? May mga cases tayo, Commission on Human Rights before, di ba? Napag-initan din ito, kaya zero budget din. Pero pwede mo naman i-appeal yan, ka-coffee. Ramon Florento, bakit Roque? Ano ang gagawin mo pag inaresto ng Interpol si Digong? May magagawa ba kayo? Attorney ka, alam mo ang batas. Ramon Florento. Siyempre, runong-runungan lang yan, ka-coffee. Gil Fabreg, ayan, pasok daw ICC ha. John Sanchez, dapat kung sino ang malakas mangurakot, siya magbayad ng utang ng Pilipinas, tayong mahirap nagsasakripisyo. Sabi ni John Sanchez. Yan ang masaklap na reality. Ball Connect, need talaga budget ng VP pero sobrang laki ng hinihingi niya. O, 2 bilyon. 2 bilyon ba? Tinignan ko rin naman yung yung bakit ganyan kalaki naman yung hinihingi ng Vice President, no? Kasi kung ikukumpara mo naman sa mga previous administrations, not that much. 'Di ba? Ngayon sobrang laki ng lobo Kasi ang ang pinakamalaking tawag diyan na factor bakit tumaas o lumobo itong budget ng OVP kasi nagkaroon siya ng mga satellite offices. Which I think to be fair din naman sa Office of the Vice President, valid din naman, 'di ba? Magkaroon ka ng satellite offices kasi unfair naman din sa mga let's say taga Visayas, 'di ba, na pupunta pa sila ng Maynila para ma-avail yung services ng OVP. By principle, ka-coffee, by theory, maganda yung prinsipyo. Ang problema kasi yung mga taong nakaupo dyan, yung mga taong nakaupo dyan, di mo na maintindihan At may pagkatamad din. Anyway, alam nyo na yung tinutukoy ko dyan, no? Anong gagawin sa pera? Sabi ni Sandra Valdez, mamimigay ng relief goods. Tapos, pinapalabas nila na initiative pa ni BP. Ito pamibigay ng relief. Hindi, trabaho niya yan. Magkaiba yung ka-coffee. Kailangan natin matukoy yan. Parang empleyado ka di ba? Empleyado ka, responsibility mo yan. Hindi dapat ipi-please ka na mamigay ka ng relief goods. Hindi, responsibility mo yan. In fact, kasama yan sa accomplishment report mo na ito, nakapamigay kami ng ganyang number ng relief goods. Diba? Hindi mo initiative yan. Required ka. You are obliged to do the task. Dahil dyan ka binabayaran. Diba? Hindi pwedeng initiative lang yan. Kasi may mga DDS nagsasabi, buti pa daw si Inday. Nakapamigay ng relief ang gobyerno daw, hindi. Seryoso ko ba? First, DSWD. Ay, nabigay. Gobyerno yun Ang targeting mo, hindi gobyerno. Si Inday Sara Duterte, hindi ba siya gobyerno? Vice Presidente siya, gobyerno siya, part pa rin siya ng gobyerno, di ba? Mga DDS, wake up wake up. Sige. Kala niyo, hindi parte ng gobyerno si Inday. Vice Presidente siya. Yung ginagamit niya sa relief mission niya, pera ng taong bayan yan. Air Abisamis, Boss Boss ka-coffee ay dumating ka agad ICC para manager na si Duterte at nga kampon niya sa Florida. Di ba sa Florida yun? Movies clip, Sara Duterte is a spoiled brat, sabi ni Movies clip. Nora Elong, akala nila galing sa sariling bulsa ni Sara ang pinamigay. Exactly. Kay Zafera Zain, ka-coffee, kawawa naman ang mga OFW parang hinihingi ng taga-SMNI para sa bayad yata sa volunteer ng mga security ni VP Sara. Oy, nanood ako ng live nila ngayon. Nakita ko rin yan, ka-coffee, no? Grabe ito, Kailangan daw po nila mag-pool ng pondo, maglikom sila ng pondo para daw sa mga mag-volunteer. Ako, kukurakutin lang yan, nakawin lang yan. Mag-volunteer daw po para sa security ni Inday.
Meron na kayong 320 pa, natitira. Ba't kailangan nyo pa ng mga volunteer? Sana lang ma-justify ng mabuti ang 2 billion na hinihingi. Actually, Ma'am Cecilia, mahirapan siya. Congress, gigisahin siya dyan. Yung present situation natin ngayon, gigisahin siya dyan. Kailangan aralin niya yung 2 billion na yan na hinihingi niya. Sa Senado, though, I don't see na sa Senado masyado siya magigisa. Kailangan niya i-defend dyan. Yung mga hinihingi niyang 2 billion dyan. Yes, walang confidential funds dyan, pero dahil sa mga nangyari, medyo mahirapan siya. Mukhang pera talaga si Butangera kasi sanay, sabi ni Neil de Galvez. Ang daming pinapasahod daming tao Sally Davis. Hello ka-coffee, I like your program. I am watching from England. Ayan, mabuhay po kayo. Thank you mula dyan sa England, no? Ka-coffee ko nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang, please like and follow sa Facebook. Kung nasa YouTube, please click lang po na subscribe. Nandiyan dyan ka-coffee sa baba, subscribe. At i-like lang po yung video na yan kung hindi pa po kayo naka-like dito sa ating video na to, sa ating live stream para sa ating attendance check. Sige, kuha na kayo ng kape at tayo ay mag-move on sa ating next topic.